Kasama natin via Zoom si former Congressman Mike Defensor. Kung Mike, good evening. Si MJ, si Admar. Ngayon pong 10 oras na gabi. Maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Yes, MJ, Admar, magandang gabi sa inyo at sa lahat po ng nanonood, magandang gabi po sa inyo lahat. Napanood ko po kayo sa isang balita na naere po June 2001. Ang bata-bata mo nun, Kong. Impeachment Bata din pa nun. naman ako, MJ, bata pa. Oo. Hindi pa nga ako tapos. Until now, Oo, batang-bata pa rin. Sir, impeachment doon kay ERAP. Impeachment na naman ngayon kay PBBM. Anong tingin mo, sir? Deja vu ba? Oo, deja vu kasi talagang makikita mo yung sitwasyon noon na mga nakikita nating problema kasi at the time, di ba, corruption din yung naging main issue noon. And sa ngayon, nakikita natin. Pero ang katotohanan, mas malala sa ngayon. Ngayon lang natin naririnig kahit na yung mga nagsilbi na sa gobyerno, mga kabinete, ang mga kongresista na nagsilbi na dyan at hanggang ngayon nagsisilbi, no? Talaga nagugulat sila doon sa sinasabi nating sindikato ng korupsyon ng gobyerno, bilyon-bilyon yung usapan. Alam nyo kung babalik tanaw nyo yung panahon nung kay Pangulong Estrada, parang napag-usapan doon, if I'm not mistaken, mga 1 bilyong mahigit lang. And ang actual na, kasi di ba meron doon yung Muslim Youth Foundation, sinasabi lang Mueteng Money, tapos kasama dito yung tobacco excise tax. Yung tobacco excise tax was about 160 million. At yun, na-convict ang Pangulong Estrada dahil dyan sa kasong yan. Na at that time, nagkaroon naman ng pardon ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo kay Pangulong ERAP. Nung kay Pangulong GMA naman, nung panahon na siya naman ang kinasuhan, ang kaso was, nag-initial siya sa pondo ng PCSO na hindi naman siya kasama, no? Ang nandun lang sa ahensya, parang ang actual na pinag-usapang pondo is 360 million. And sinabi nga na yung dahil dun sa kanyang pirma, yun na, nagkakaso na. Dito, pagka pinag-usapan natin, isang issue pa lang, doon pa lang tayo sa Bulacan, isang proyekto pa lang, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan. Kaya nakakagulat na kung titingnan mo yung diversion ng funds, yung PhilHealth, yung binanggit, magkano ba yun? Dapat 89 billion na transfer 60 billion. Saan inilipat? Yung 60 billion inilipat sa unprogrammed funds na ginamit din sa flood control. I'm sorry, yung talagang 60 billion ginamit sa flood control, dinivert. May pinag-uusapan na PDIC funds, 107 billion. Ito yung seguro o yung insurance natin sa bangko na ginamit din para dito sa flood control program. Tapos nakikita mo ngayon, no, yung si Alcantara, ang isinuli na diyang pera, kung di ako nagkakamali, parang 100 million ba o 120 million. May nagsoli na isang district engineer sa Mindoro ata yung 40 million. Parang napakalaki. Diyan pa lang tayo nag-uusap sa mga district engineer at yung kay Saldi ko na sinabi niya, deliver ako ng pera, 25 billion. Isang taon lang yun. E paano yung mga 3 taong nakaraan? Tapos ngayon, kanina sa committee hearing, ang pinag-usapan na delivery, 8 billion. So, nakakalula. Napakalaki ng mga pondong pinag-uusapan dito. Opo, by the trillions na nga, Kong, ang threshold ng korupsyon ngayon sa pamahalaan. Dati, 100 million lang yata yun. By the hundreds lang. Tapos, by the billions. Ngayon, trillion na pong pera ng bayan ang pinag-uusapan. Pero, Kong, ito pong impeachment complaint laban kay PBBM. Pag-usapan po natin, sir, yung mga grounds, no? Number 1 po doon, yung pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Kalawa, yung sinasabing adiksyon ng Pangulo, umano'y adiksyon na nakakaapekto raw sa kanyang paghuhusga at liderato. Kabilang din po doon sa grounds yung unprogrammed appropriations sa budget, yung insertion sa flood control, at yung ICI na ginawa umano para pagtakpan yung kanyang mga sangkot. Sa inyo pong karanasan sa House of Representatives, ito bang grounds na ito ay mabigat to impeach the President, sir? Alam mo, MJ, bago ko sagutin yung grounds na yan, ang critical kasi dito sa naging proseso ng impeachment, dati-rate, hindi klaro yung, hindi naman sa hindi klaro, kundi may house rules tayong tinatawag yung proseso na idinidikta.
ng alituntunin ng Kongreso. Kung ano yung rules ng Congress of the Philippines, yan ang sinusundan sa impeachment. Mm. Ngayon, dahil dun sa kaso nila kay VP Inday Sara, ikinlaro ng maganda. Ano ba? Sabi ng Korte Suprema, teka lang, totoo may political yan at may legal yan. Pero yung constitutional mandate ng impeachment at sinasabing pahalagahan natin ang prosesong to, wag nating babuyin, wag nating sirain, inilinaw yan ng Korte Suprema. Kaya kung minsan, may mga dati, di ba, may magpa-file, ang sinasabi nila, impeach me. Anong ibig sabihin? Para bang nagpa-file ka ng impeachment para ma-disbar mo na yung isang taon, kasi isang beses lang isang taon ang pwede mag-file ng impeachment. Ngayon, maganda yung mga binanggit mong kaso. Ano yung binanggit mo? Yung ICC kidnapping. Totoo yan. Mm. Yan ay isang pag-violate sa ating constitution na hindi mo sinundan yung proseso ng batas. Maging yung proseso ng ICC. 'Di ba? Yung sinasabi nila, kahit naman doon sa agreement o yung treaty na ginawa ng ICC, sabi nila, susundan namin yung lokal na proseso ng isang bansa na miyembro. So, yung pagkakadakip kay Duterte, dapat yun, di ba, dumaan dapat sa proseso ng korte, nagkaroon ng warrant of arrest, kesa siya inilipad. Ang nangyari nga, ang lumalabas, parang ikunulong na siya dun sa Villamor, tapos hinintay talaga na lumabas yung warrant. Kung papansin mo, tagal nila bago na kinuha ang Pangulong Duterte. So that's one. Number two, binanggit yun sa drug addiction. Klaro din yan, kasi, syempre, ang isang Pangulo, lalo tigit na meron tayong mga kinabibilangan na mga sitwasyon na maaaring delikado sa ating bansa. Katulad ng West Philippine Sea, maaaring magkagera tayo dyan. Isang maling desisyon, isang maling salita ng isang presidente, problema na yan. At saka siyempre, yung pagpapatakbo ng gobyerno, yung sinasabi nating mga korupsyon na nakikita natin sa ngayon, di ba sabi nga ni Amy Marcos nung magsalita siya, kaya nagkagulo-gulo, kaya nagkaganito yung budget, kaya ganito yung korupsyon kasi wala na sa tamang isip. So, that is also a betrayal of public trust. Nabanggit mo yung diversion ng budget. Tama ba na i-file din ata yun? Mm. Hindi ko pa nakita yung eksaktong i-file ni Attorney Andre De Jesus na in-endorse ni Congressman Nisay. Pero itong mga bagay na to kasi lumalabas na issue. Talaga namang napag-uusapan na to eh. Lumabas na Senator Amy, lumabas na yung sinasabing kidnapping, lumabas na yung diversion ng budget at korupsyon. Ang importante, yung bang ginawa mong impeachment case, tama sa forma, yan ang requirement ng komite, form and substance. Tama ba yan sa forma at tama ba yung substance? Pag nagkamali ka dyan, pag sinabi lang, okay, tama yung form, maganda yung pagkakalatag mo, pero yung substance, mali, o hindi mo, para bang naglagay ka ng kung ano nung ebidensya walang kwenta, mabuvote lang dyan. Pwedeng iboto nila yan. Ngayon, ang kagandahan MJ Admar sa nangyari dun sa kay VP Inday Sara, hindi mo na pwedeng lukoy ng impeachment. Sabi nila, pag kami nag-file ng impeachment, immediately dapat ibigay sa Speaker of the House. Si Speaker naman, kailangan niyang ilagay sa plenaryo within 10 days. Ilagay niya sa order of business, doon sa mga pag-uusapan o tatalakayin ng Kongreso. At ang plenaryo, kailangan ibigay sa Justice Committee within 3 days. Hindi mo siya pwedeng babuyin, hindi mo siya pwedeng patagalin, hindi mo siya pwedeng i-hold. Ngayon ang tanong, nag-file na tong si Congressman Nisay, nag-file na si Attorney Andre De Jesus. Yan ba makaka-apekto sa impeachment na magpa-file ng impeachment sa January 26? Hindi. Dahil lumalabas within 10 session days, dinefine niya hindi working days, session days. So January 26 is the first session day. At nagkaroon na ng desisyon dyan ang Korte Suprema na kahit na 10 kami nag-file, kahit na nag-file ng January 26, January 27, ay kaparti na to na kailangang pag-usapan ng komite kung i-consolidate nila, kung pagsasama-samahin nila. Hindi nila pwedeng lokohin yan o piliin o kunwari sabihin nila, o tabi na tong iba kasi nauna to, hindi pwede. Kasi the first filing day is January 26. Alam mo, nung binilang ko yung deadline ng filing, kasi sabi ng Supreme Court, ano na to, mandatory, hindi nyo ministerial, hindi nyo pwedeng lokohin. January 26 to January 28, 3 days. Pag kinompute mo yan, kasi di ba every 3 days lang ang in a week ang session days, tama ba MJ? Hanggang Miyerkules Oo. lang, Kong.
Oo, dati kasi up to Thursday eh. Mm. So ngayon, ang deadline ng 10 plus 3, 10 session days to refer to the plenary, included in the order of business, and then the referral to the committee, yun ay magti-trigger ng impeachment eh. February 23 ang deadline. Tagal-tagal Pag pa. pinagsama-sama mo yung oras na yun. Mm. So, Kong, para po sa inyo, itong first impeachment complaint laban kay PBBM, is it true or a trap? Alam mo, ayoko namang magsalita ng hindi maganda dito kay Attorney Andre De Jesus at saka kay Congressman Nisay. Pero nabahala ako nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint sa initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, well, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala at medyo hindi ka panipaniwala. Pero bagamat ganun, hindi ko yan tinitingnan na problema para sa akin, dahil nga katulad na banggit ko, yung impeachment case ni VP Inday Sara, dinefine na ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, oo, political yan, legal yan, pero dapat respetuhin natin ang saligang batas. Ang esensya na sinasabi ng mga provision ng saligang batas, kung ano yung spirit of the provision, kung ano yung gusto niyang talakayin no, nung provision na to, na yung impeachment, totohanan. Yung impeachment, bigyan natin ng tamang proseso, yung constitutionally mandated process. Huwag nating babuyin dahil ito'y sagrado. Sa ligang batas natin to at impeachment ng isang elected official. May parusa po bang ganun, Kong Mike, kung talagang sinadya para maging failure yung impeachment, para hindi na siya ma-impeach within the next 1 year? Mahirap kasi patunayan yung ganun, di ba? Na sabihin natin na, hindi, ano ka naman eh, para ano tawag do? Tanim ka naman eh, tinanim ka dyan para ikaw mag-impeach. Napakahirap naman mag-question ng motibasyon. Yun lang nga, naisip ko lang din, nung nabanggit kagad ni Congressman Erice, siya kagad na nagsalita, bakit naman nga ito yung abogado, parang hindi maganda? Opo. Doon naman po sa pagtanggap, wala po bang sir, wala po bang kailan pwedeng tanggapin yung impeachment, hindi pwedeng tanggapin yung impeachment kasi sabi mo nga 26 pa, January mag-uumpisa yung balik session sila. So kahit anong araw po ay pwede sila, kahit nakareses sila, pwedeng maghain po ng reklamo. Well, pwede naman, i-file na natin yan even before the first session day. Pero yun nga, Admar, kung titingnan ko yung naging bilang batay dun sa saligang batas, kahit na nga 27, 28 ka mag-file eh. January 26, 27, 28 eh. Pero para maging safe na lang, sige na, gawin na natin before para lahat tayo on the first day, pasok tayo doon sa unang araw session day na nakapag-file ng impeachment. Dahil nga sa takot din ng marami. Kasi katulad nung Admar, MJ, maganda tong dahil yung kay Pangulong Estrada nung impeachment na yon, nung una i-final yun, may endorsement. Hindi pinag-usapan sa committee ng mga matagal din, siguro umabot ng 1 buwan. Pagkatapos, nagkaroon na lang ng individual kasi dalawa ang proseso ng impeachment. Number 1, papasok yan sa komite, pag-uusapan. Pwede nga ang komite talunin, no? Sabihin ng komite, hindi, wala yan. Pagdating ng plenaryo, pag nagkaroon ng 1/3 votes, impeach na ang presidente. Ang pangalawang proseso, which ginawa nila kay Inday Sara, pinapirma na nila yung mga tao, ito na yung complaint, at umabot ata sa 250 na mga complainants. Ang kailangan na requirement, if I'm not mistaken, is about 120 signatories. Tapos, nung
nung pinirmahan na nila yon, inakit na sa Senado. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng ganun. Kailangan bigyan nyo ng pagkakataon yung tao na idepensa yung sarili niya at ipaliwanag niya ano yung charges of impeachment. Kaya kung babalikan mo yung kay Erap Estrada sa kasalukuyan ngayon, mali ang naging proseso namin. Kung palang pumunta si Pangulong Estrada sa Supreme Court, sinabi niya, teka lang, in-impeach nila ako, hindi ako nakapagsalita, hindi ako nakapagdepensa sa sarili ko. Maaring iba naging desisyon ng Korte Suprema. So talagang yung nangyari kay VP Inday Sara na nagkaroon ng mga petisyon sa Supreme Court, nagkaroon ng mga paglilinaw, napakaganda ngayon ng sinabi nila na talagang, oo, sige, politika yan, sige, may mga legal na batayan, pero higit sa lahat, yung proseso ng ating saligang batas, sundan natin. Natanong ko po yun, sir, kasi 'di ba meron ding gusto na naghain ng reklamo din, impeachment din. Yun si Cardema, dating Yusek Cardema ng Duterte Youth Party List, kaso hindi tinanggap yung kanilang paghahain ng impeachment po. May kaibahan ba yun? Dito na hindi pa nag-uumpisa rin ang sesyon. Parang sinabi yata doon, wala doon yung SecGen na tatanggap. Di ba opisina po yung mismong tatanggap? Tama ka, Admar. Yun nga yung dati, mga usap-usapan nga ng mga, ano ba yan, unahan ba tayo, ganito ba? Pero ngayon malinaw na eh. Pag hindi pala na-receive, hindi pwede. Ngayon hindi. Sinasabi nila, hindi. Pagtanggap mo dyan, immediately, no question asked, bigay mo kay speaker. Ikaw, speaker, no question asked, you are given 10 days. Within 10 days, i-refer mo sa plenary. At ikaw naman, plenaryo, yung buong kabuang kongreso, i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang trigger ng impeachment. For example, binaboy nila. Merong 10 na nag-file at yung isa lang ang ipinasok nila doon sa Committee on Justice, yung 10 days and 3 days, that is already grave abuse of discretion. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Oo, kayo may karapatan. Oo, kayo may rules. Pero wag niyong babuyin ang saligang batas. Dahil ito yung sinasabi ng saligang batas, sundin ninyo ang mga salita, the wordings of the provisions of the Constitution. Nakikita nyo rin po ba na maisasabay din dito yung impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte? Though, merong mga bulong-bulungan, merong mga naririnig tayo na parang nawawalan na ba sila ng gana na suportahan dahil meron daw mas mabigat na usapin ang kinakaharap ng ating bansa? Well, Edmar, nakita mo naman, no? Marami na rin nagsalita dyan. Ang sabi ng marami, ito nga actually 125 million daw, di ba? Yun naman yung unang question nila, yung 500 million, di naman laki nag-question yun eh. I don't know if that would be included. But i-total mo na, 625 million na pumasok na sa proseso ng COA. At sinasabi na nga ng COA, nagkakaroon na ng mga liquidation. And in fact, dun sa 125, I think, a large portion of that, naiayos na yung mga ito billion-billion yung pinag-uusapan. Billion-billion yung mga nagiging problema. Tapos yung isa nga sabi niya, paano ko naman susuportahan yung impeachment? Sinasabi nila 11 million in 11 days yung kay BP Sara. Yung kay Presidente sabi nila 4.5 billion a year. Pagka divide mo by 365 days, that's 12 billion a day for 1 year. So, di ba, ang hirap at pag tinignan mo yung buong budget report, yung COA report ng lahat ng mga departamento, kahit ngayon, makikipagpustahan ako kahit magkano, billion-billion ang mga unliquidated, ang mga kailangan pang subject to liquidation ng iba't ibang mga ahensya because that is part of the process. Hindi sinabing merong anomalya. Ang sinasabi, ayusin mo yung mga submission mo, yung mga documentation mo. Doon lang sa DPWH, if I'm not mistaken, 100 billion ang mga may problema pa sa COA. Sa Department of Health, I would think about 50 billion. So, ito yung mga sinasabi na bakit ka papatol dito sa isang impeachment na walang basis. Ngayon, pumasok tayo kay Presidente. Bakit nagkaroon yung basis ng kay Presidente? Di ba, ang naging problema, nakita at na-establish na may ghost projects. Nakita yung kanyang mga kabinete involved sa mga delivery sa pagtanggap ng pera. Yung mismong pondo, wag na natin sabihin mga chismisan, yung 60 billion ng PhilHealth, yung 107 billion ng PDIC, hindi pa nga decided to ng Supreme Court. Pero yung PhilHealth sinabi na, wag niyong galawin. Kinuha niyo yung pondo, nilagay niyo sa flood control.
Yun, wala nang question doon. May papel doon, pinirmahan yun. That is a violation of the Constitution. Yung mga ODA funds, di ba? Alam mo, maintindihan ko, Admar, at saka MJ, kung kunyari, nagkaroon ng, di ba, itong ODA funds, ano ba to? Panay Guimaras Road, yung subway natin, yung North Rail, South Rail Connection, yung ating South Rail, long haul. So, madami to, mga major projects. Kinuha mo yung pondo natin dyan, for about 2 years, about 400 billion yan. Naintindihan ko kung biglang nagkamarawi, nagkaroon ng biglang malaking problema. Teka lang, idadivert ko yung pondo. Kailangan ng tao dito ang tulong. Dinivert mo yung pondo, doon mo nilagay sa flood control eh. So these are the questions that I feel personally na mga violations ng ating saligang batas. Violation yan ng ating saligang batas. Yan ay actual violation of the Constitution, yung mga binanggit na betrayal of public trust na kailangan sagutin ng Pangulo. Kasama pala no doon sa kanilang rason sa paghahain ng impeachment yung bigo raw na i-veto ni Marcos Jr. yung unprogrammed appropriation and other unconstitutional provision sa GAA since 2023 or sa 2023, 2024, 2025 at 2026. Now, lipat po ako dito po sa usapin naman na kinakaharap ni Congressman Leviste bilang bihasa rin po siguro sa prangkisa. Kong Mike, alam niyo naman noong kasagsagan ng pandemya, kabilang sa mga maiinit na usapin during that time is yung prangkisa. At after ng pandemya, prangkisa rin yun. Yung sa amin yata yung prangkisa. Pero ito'y prangkisa naman po dito sa sinasabi naman ni Congressman Boying Rimulya dito sa ibinigay daw kay, hindi lang daw, ibinigay talaga dito sa kumpanya ni Congressman Leviste. Pero merong paglilinaw si Congressman Leviste na yung ibinenta niya na shares papuntang Meralco, wala naman daw po yung prangkisa. And yung sinasabing may prangkisa na kumpanya niya, since 2022, hindi raw po nag-operate kasi hindi naman daw po siya binigyan ng mga karagdagan pa na mga permits. And sinasabi sa franchise nila na 2 years na walang paggalaw or hindi nag-ooperate, automatic mare-revoke yung franchise. So, sa panayam namin sa kanya last time, ang sabi niya, revoke na. Matagal nang na-revoke kasi 2 years. So 2024, na-revoke na ang kanya pong prangkisa dito. Kaya ito yung naglakas loob siya na sampahan ng libelo or damages itong si Yusek Castro at marinyang itinanggi yung naging paratang ni Ombudsman Remulla. Kong Mike, ano masasabi niyo po dito sa usaping ito? Alam mo, Anmar, yung kay Congressman Leviste kasi, sa aking nalalaman doon sa prangkisa, meron yung provision. Pag ibinenta mo, kailangan magkaroon ng approval ng Kongreso at Senado. So anyway, that is from my point of view. Nung makausap ko si Congressman Leviste, sabi ko, Kong, ano ba tong issue na to? Pwede mo bang ikwento sa akin? Sabi niya, Sir, Kong, sabi niya, wag na natin pag-usapan yan kasi may mga tinatanong siya about mga proseso no dito sa budget na pinag-uusapan namin at saka ilang concerns niya doon. Sabi niya, bayaan mo lang sila. Pabayaan ko silang sumagot na magsalita at sasagutin ko lahat yan. Wala silang kaso laban sa akin. So, balikan ko doon sa nalalaman ko sa batas, doon sa kanyang prangkisa, pag ibinenta niya yon, meron siyang violation. Sinabi ng Meralco, hindi naman nila binili yung prangkisa. Sinabi niya, hindi niya pinenta yung prangkisa. So, ano yung kaso niya na sinasabi lang kaso niya? Pero ang malinaw dito, nung magsalita na tong si Congressman Leon Leviste, doon lang nila kinakasuhan. Doon lang nagkakaroon ng pagdiin. Alam mo, yan yung mahirap kasi 'di ba kung papansinin mo yung bata, wala namang sinabing mali yung bata Ang sinabi lang ni Congressman Leon Leviste, meron akong Cabral files. Meron dito mga unprogrammed funds. Meron ditong 8 billion na ginamit ng Office of the President. Meron ditong mga congressman na gumamit ng pondo. Alam mo, nagtataka ko, Odmar, tsaka MJ, nung araw, pagka may pondo sa distrito mo, sikat ka. Pagmamalaki mo O ako nagpalagay ako ng 100 milyon
para ayusin natin yung labor hospital dyan sa 3rd District of Quezon City. O dito po, nung araw kasi mahina yung tubig dito, nagpalagay ako ng overhead tank dito. Ito po ang pondong inilaan natin. At yan po'y buwis na binayaran nyo na serbisyong binabalik namin. Pinagmamalaki mo eh. Ngayon natatakot pagka may pondo. Lalabas malaki pondo mo sa distrito. Di ba dapat para bang karangalan mo na nakakapagdala ako ng pondo dito, nagtayo ako ng eskwelahan, nagtayo ako ng ospital, inayos ko yung dialysis center. Eh siguro kaya natatakot yung iba, nagagalit sa kanya dahil puro flood control lang nangyari. So for me, that is so wrong. Ngayon, Office of the President, anong masama kung may 8 billion ng Office of the President? Eh hindi ko alam. Di ba? Kasi kung ako yan, sinabi ng Presidente, ginamit ko yan para ayusin yung housing sa Marawi. Ginamit ko yan para yung irigasyon, ilagay ko rito dahil yung mga magsasaka nagugutom. Eh hindi ko alam, siguro yung 8 billion, puro kalokohan din ang nangyari. Kaya parang sila nagagalit sa isang dokumentong legal, sa isang dokumentong hawak ng DPWH, at sa isang dokumento na nagpapakita ng infrastrukturang programa, infrastructure program ng ating gobyerno. Biglang lahat natatakot sa isang opisyal na dokumento. At doon ako nagugulat na nagagalit sila kay Congressman Leviste na wala namang ginagawa at sinasabi, kundi sinasabi lang yung totoo at yung hawak ng dokumento. Opo. Dati pa nga, proud na proud, nakatarpaulin pa Kong through the initiative. Di ba? May mga ganyan. Yan. Mas malaki pa nga yung mukha. Ngayon, parang ano na nila, parang minamasama na nila. Pero dito tayo sa iba pang usapin na Kong. Nasaan na ba si Sergeant Guteza? Kasi meron ng show cause order sa kanya kay former Congressman Zaldico at dito po kay Guteza. Meron pa ba kayong alam, Congressman Mike? Alam mo, Admar, sa ngayon wala pa ako nakukuhang impormasyon tungkol dyan, pero nakita ko kasi nandun siya sa imbitasyon ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Maganda yan. Kasi pagka nagkaroon na ng subpoena at gumalaw na ang Senate Sergeant at Arms, talagang marirecover siya. Sigurado ko. Siguro, pagka talagang may problema, pwedeng mismo ang Senado gumawa ng writ of amparo, mag-file sa korte para ilabas kung nasaan man si Gutesa. Malaking hakbang yan. In fact, kung magkaroon lang ng contempt order sila, talagang ipahanap nila o paaresto si Sergeant Gutesa, ako'y may tiwala na makikita ito ng Senate Sergeant at Arms. Opo, nakamonitor po ba kayo sa naging Blue Ribbon hearing kanina at ano po ang nakita ninyong magandang kahinatnan doon sa muling pagbuhay? Akala ko nga tapos na kasi nabanggit yun ni Senator Erwin Tulfo, nagagawa na ng committee report tapos biglang balik ulit dito sa Senate Blue Ribbon investigation, Kong Mike. Alam mo, hindi ko nakita pa yung buo. May mga snippets ako na nakikita. Pero parang ang klaro sa akin dito, may 3 tao na involved sa bigayan sa Pangulo at paggagawa ng pondo order para mailabas yung pondo. Ang 3 tumatanggap at nagdi-deliver ng pera ay si Yusek Jojo Cadiz na lumabas na sa issue na yan, si Yusek Traigib Olaybar, at saka si Yusek Adrian Bersamin. Makikita mo lumabas yan sa affidavit ni Bernardo, pinag-usapan ni Senator Ping Lacson nung kasi mag-privilege speech. Nagsalita rin si Saldico, yung dun sa kay Yusek Jojo Cadiz. So parating lumalabas yung pangalan ng 3 to. Kaugnay dito sa 3 to, ang 2 tao na talagang nakatutok pa dito ay si Secretary Amina Pangandaman at saka si Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit? Kasi 'di ba, ang pinag-usapan nila kanina yung delivery ng 8 billion. Saan ba nang galing 'yon? Sabi ni Saldico, "Oy, tumanggap ka ng 25 billion. Ako nagdala sa'yo." Ang sabi ni Senator Ping Lacson, "Saldico, mali ang sinasabi mo. Hindi ikaw ang nagdala. Ang nagdala ng pera ay si Yusek Bernardo. At ito ay kinuha ni Traigib Olaybar at ni Adrian Bersamin." Sabi na, di ba, 8 billion, which represents 16%, if I'm not mistaken, 15% of 50 billion. Parang ganyan yung pinag-usapan. Tapos sinabi nun ni Bernardo at sinabi din ni
I'm not sure kung nabanggit ni Congressman Saldico, yung 30 billion ang nag-handle si Manny Bunuan. So of the 100 billion, 50 billion ang nakay Yusek Bernardo, 30 billion ang nasa kay Secretary Manny Bunuan. So, bakit nagkaroon una ng 100 bilyon? Sino ang nag-exert ng pondong yan? Mangyayari lang yan sa kaalaman ni E.S. Bersamin at ni Secretary Pangandaman. Paglabas ng pera, pumunta kay Bernardo. Siya ngayon ang nag-deliver kung ano yung kickback. Ang sinasabi, 8 billion. Ang pinagdaanan, si Traigib Ulaybar at si Adrian Bersamin. Ito ang dapat idugtong-dugtong. Doon sa kaninang hearing, of course, hindi ko nakita yung kabuuan, pero narinig ko na yung mga pinagsasabi, yung affidavit nila dati nila Yusek Bernardo, at narinig ko na rin yung mga binabanggit ni Saldico, madudugtong-dugtong mo na ito palang 3 taon tumatanggap ng pera, may 2 taong nasa likod. Iba pa yung kay Secretary Manny Bunuan. Diyan na lang sila mag-focus. Makikita nila sino ang nag-insert ng pondo, paano nangyari yung kickback, at nasaan yung delivery. Pinag-usapan kanina yung Tamarin. Yan daw ang delivery point. Yan, importante ang lugar na yan. Ano ang kinalaman ng lugar na to sa lahat ng perang pinag-uusapan natin? Opo, and yung sa usaping Cabral files din naman, bakit kaya hindi nila binusisi? Kasi additional information din yon na mapapalalim pa. Pero sa pagkakaalam natin na Kong Mike, maraming mga nababahala talaga dito Parang maraming mga forces na humahadlang as per ano na rin natin kay Congressman Leandro Leviste na pumipigil at natatakot maraming mga pahaging dito. Kaya nga kailangan na may tulong ito mula mismo sa government kung ito nga ba legit bubusisiin lang din naman isasama sa mga investigation. Di ko lang alam kung sa Kamara mabubuksan ba ito considering meron na ring naghain ng resolusyon para ito ay maimbestigahan. Alam mo, Admar, para sa akin, wala na tayong aasahan sa script ng gobyerno. Ilang beses ko na yan sinabi sa inyo, kahit na yung mga una pa nating interview, eto na yung yung script na nag-iiba. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ng pagbabago na ngayon ang magiging mastermind na. Di ba dati sabi ko si Saldico ang mastermind. Hindi ko lang alam kung ipipihit na nila to kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang klaro sa akin sa lahat ng to, kung papakinggan mo lang yung hearing kanina at maging yung delivery ang pera, involved talaga ang Pangulo. Kung magkano ang nakuha niya, kung magkano ang hatian, hindi ko alam. Pero yung paglabas ng pera, pagpasok ng pera, pagkuha ng kickback at pag-deliver ng kickback, makikita mo yung mga tao dikit-dikit nakasama sa isyong to. Hindi ba si Yusek Jojo Cadiz, di ba nagsabi nila contractor din siya. Pagkatapos may 100 million project sa Ilocos, sa kanila din yon. Bakit ngayon naibalik? Hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari. Ito namang sabi nila nagsisinungaling si Saldico, bigla naman natanggal si E.S. Bersamin at saka Secretary Pangandaman. Alam mo, sa lahat ng Todbar at saka MJ, parati ko itong sinasabi sa mga tao Oo, pwede niyong paligtasin to ng 2 taon. Pwedeng walang mangyari ng 2 taon, walang maging kaso. Pero pagkatapos ng 2 taon, kahit sino man ang maging Pangulo natin, lalabas tong isyong to. Dahil ang perang yan, yung PhilHealth na pondo para pangkalusugan, kinuha nyo, nilagay nyo sa flood control. Yung flood control, ghost project, maraming namatay, maraming napinsala. Yung PDIC funds, kinuha nyo, nilagay nyo sa ghost project. Yung subway, na dapat matatapos sa 2028, napakaganda sana na proyekto to ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinuha ninyo yung pondo, nag-iwan kayong kakarampot. Kung saan-saan nyo nilagay, flood control. Ngayon, extended na, lalagpas na ng 2028, hindi niya na yan makikita o mai-inaugurate ang proyektong yan. Naririnig natin, bilyon-bilyon ang delivery ng pera. Mismong si Saldico na chairman nila ng appropriations, si Speaker Romualdez nung nagsalita na si Saldico, isang grupo yan Chairman ng appropriations yan Yan ang nagpapasok ng mga pondo. So lalabas din tong isyong to. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana. Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng... Kasi lumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot
at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas, magbabayad sa hustisya. Kong Mike, maraming salamat sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin, mag-ingat sila sa iyo. Good night. Admar MJ, maraming salamat at mag-ingat sa mga kapugian ng kasama natin sa FSNI. Mabuhay kayo. Easy. Basta bata ka pa, Mike, Congressman Mike. Maraming salamat kay Congressman Yan, Mike. si MJ, pinapatanda ako. Si Congressman Ingat Mike kayo, mabuhay. Defensor, maraming salamat po. Yan, napag-usapan natin maraming issue patungkol po dito sa mga ganap ngayong araw na ito, yung pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing and yung sa issue po ng impeachment, no? Napag-usapan din po natin yan mga kapartners at iba pang mga usapin.